Mayroong isang taludtod sa Biblia na napakalakas na si Satanas mismo ay nanginginig kapag ito ay sinasalita. Ang isang taludtod na naglalantad ng kanyang mga kasinungalingan, buwagin ang kanyang mga plano, at ipinapaalala sa kanya na ang kanyang pagkatalo ay hindi maiwasan. Ang nakalulungkot na katotohanan ay ang karamihan sa mga Kristiyano ay hindi alam ang talatang ito, at ang kaaway ay walang tigil na nagtatrabaho upang mapanatili ito sa ganoong paraan. Alam niya na kung ang mga mananampalataya ay tunay na nauunawaan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos at ipinahayag ito ng may pananampalataya, ang kanyang impluensya sa kanilang buhay ay nasira. Ang Biblia ay hindi lamang isang libro, ito ay isang sandata, isang mas matalim na tabak kaysa sa anumang tutalim na talim. Hebreo 4:12. Sa sandaling maunawaan mo ang katotohanan na ito, ang iyong mga espiritual na laban ay hindi magiging pareho. Naisip mo na ba kung bakit nakakaramdam ka ng patuloy na paglaban sa espiritual? Bakit ang takot, pag-aalinlangan at tukso ay palaging tila bumalik kahit gaano ka kahirap subukan? Natatakot si Satanas na magigising ka sa iyong autoridad kay Kristo. Nais niyang panatilihin kang tahimik, mahina at hindi sigurado, ngunit ngayon nagbabago iyon. Sa video na ito, ibubunyag namin ang taludtod na nakakatakot sa Diablo, ilantad ang kanyang pinakadakilang panlilinlang, at ipakita sa iyo kung paano labanan muli ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Hindi ito isang bagay na maaari mong makaligtaan. Sa pagtatapos ng mensaheng ito, malalaman mo ng eksakto kung paano pigilan ang kaaway at maglakad sa tagumpay. Ngunit binalaan, sa sandaling naririnig mo ang katotohanan na ito, walang babalik. Kaya manatili sa akin hanggang sa huli. Dahil ang iyong matututunan ay maaaring magbago ng iyong espiritual na buhay magpakailanman. At bago tayo sumisid, gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya ngayon, ang tulad ng pindutan at i-type ang Amen sa mga komento bilang isang deklarasyon na handa kang maglakad sa kapangyarihan ng Diyos. Mayroong isang digmaan na nagaganap ngayon, isang hindi nakikitang labanan na nakakaapekto sa bawat mananampalataya. Napagtanto nila ito o hindi. Nilinaw ng Biblia sa Efesos 6:12, sapagkat hindi tayo nakikipagbuno laban sa laman at dugo, ngunit laban sa mga punong guro, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman ng panahong ito, laban sa mga espiritual na host ng kasamaan sa mga makalangit na lugar. Ang digmaang ito ay hindi ipinaglalaban ng mga espada o kalasag, ngunit sa espiritual na kaharian, kung saan ang mga puwersa ng kadiliman ay walang tigil na gumana upang mapanatili ang kamangmangan ng bayan ng Diyos. Ang pinakadakilang diskarte ni Satanas ay panlilinlang. Hindi niya nais na mapagtanto ng mga tao ang autoridad na mayroon sila kay Hesukristo. Siya ay manipulahin, distorts at blinds, kaya ang mga mananampalataya ay nananatiling mahina, nagdududa at walang kapangyarihan. Ngunit ang katotohanan ay sa pamamagitan ng pananampalataya at kaalaman sa salita ng Diyos, ang labanan na ito ay maaaring labanan at manalo. Hindi ito isang pasibo na labanan, ngunit ang isa na nangangailangan ng kamalayan, karunungan at espiritual na disiplina. Maraming mga Kristiyano ang dumaan sa buhay ng walang ganap na pag-unawa sa bigat ng digmaang espiritual na ito. Inilalarawan nila ang kanilang mga pakikibaka sa masamang kapalaran, mga kaaway ng tao, o hindi sinasadya, hindi alam na sa likod ng maraming mga hadlang, mayroong isang mas malalim, hindi nakikitang puwersa na sinusubukan na maibagsak sila mula sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Ang kaaway ay nagtatagumpay sa lihim. Nais niyang paniwalaan ng mga tao na ang espiritual na pakikidigma ay walang iba kundi isang talinghaga, ngunit nagbabala mismo si Jesus laban dito. Diretso niyang hinarap si Satanas sa ilang, Mateo 1:11, na nilalaban siya ng banal na kasulatan. Ang pangunahing taktika ng Diablo ay upang gawing kampante ang mga mananampalataya na humahantong sa kanila na pabayaan ang panalangin, tanggalin ang kapangyarihan ng Biblia at pagdudahan ang kanilang sariling autoridad. Ngunit kapag ang mga naniniwala ay nagising sa katotohanan ng labanan na ito, nagbabago ang lahat. Sa sandaling napagtanto nila na hindi sila walang pagtatanggol, ngunit sa halip ay nilagyan ng mga espiritual na sandata, sila ay naging isang tunay na banta sa kaharian ng kadiliman. Ang Biblia ay puno ng mga halimbawa ng mga taong nakilala ang labanan na ito at ipinaglaban ito sa kapangyarihan ng Diyos. Halimbawa,
Ang propetang si Daniel ay nanalangin at nag-ayuno ng 21 araw, habang ang isang anghel ay nakipaglaban-laban sa prinsipe ng Persya, isang demonyong nilalang na sumasalungat sa kanyang mga dalangin. Daniel 10, 13. Ito ay nagpapakita ng isang bagay na mahalaga. Ang mga breakthrough sa pisikal na mundo ay madalas na naantala dahil sa paglaban sa espiritual na kaharian. Si Elias, isa pang makapangyarihang lingkod ng Diyos, ay nahaharap sa mga puwersa ng kadiliman kapag kinakaharap ang mga propeta ni Baal sa Mount Carmel, Pers Hari 18. Hindi niya ito nilalaban ng pisikal. Sa halip, tinawag niya ang pangalan ng Panginoon at ang apoy ay nahulog mula sa langit, na nagpapatunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang panlilinlang ng kaaway. Ang mga laban na ito ay nagpapaalala sa mga naniniwala na ang espiritual na pakikidigma ay hindi isang bagay na hindi papansinin. Ito ay isang bagay na aktibong nakikibahagi. Ang isa sa mga mapanganib na armas ni Satanas ay takot. Ang takot ay nagpapahina sa pananampalataya, nagpaparalisa sa mga naniniwala, at pinipigilan ang mga ito sa pagtapak sa kanilang banal na pagtawag. Ang mga bulong ng kaaway ay namamalagi, naghahasik ng pagdududa at kawalan ng kapanatagan, na pinaniniwalaan ng mga tao na sila ay nag-iisa at walang kapangyarihan. Ngunit ang Biblia ay nagsasabi kung hindi man, alos ipinapahayag ni Timoteo 1:7, sapagkat hindi binigyan tayo ng Diyos ng diwa ng takot, ngunit ng kapangyarihan at pag-ibig at ng isang maayos na pag-iisip. Ang bawat mananampalataya ay may autoridad sa pamamagitan ni Hesukristo, at sa pamamagitan ng pananampalataya at panalangin na ito ay isinasagawa ang autoridad na ito. Ang susi sa tagumpay ay hindi lamang alam na ang isang labanan ay umiiral, ngunit aktibong ginagamit din ang mga tool na ibinigay ng Diyos: prayer, pag-aayuno, pagsamba, at salita ng Diyos. Ito ay hindi lamang mga gawi sa relihiyon. Ito ay mga sandata na nag-dismantle sa mga diskarte ng kaaway at naglalabas ng banal na kapangyarihan. Ang pag-unawa sa espiritual na digma ay nangangahulugang pag-unawa na ang buhay ay higit pa sa kung ano ang nakakatugon sa mata. Ang bawat mananampalataya ay tinawag upang labanan, hindi sa kanilang sariling lakas ngunit sa lakas ng Diyos. Si Jesus mismo ay nagsabi sa Lucas 10:19, "Masdan, binibigyan kita ng autoridad na yapakan ang mga ahas at alakdan at higit sa lahat ng kapangyarihan ng kaaway, at walang dapat sa anumang paraan na nasaktan ka." Nangangahulugan ito na ang mga naninindigan sa pananampalataya at gumamit ng kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi matatalo. Ngunit upang maranasan ang tagumpay na ito, dapat munang kilalanin ng isang tao ang labanan, kilalanin ang kaaway, at gamitin ang mga espiritual na sandata na ibinigay ng Diyos. Ito lamang ang simula ng pag-unawa kung paano ang salita ng Diyos ay isang sandata laban sa mga puwersa ng kadiliman. Mayroong isang taludtod sa Biblia na nanginginig sa mismong mga pundasyon ng kaharian ng kadiliman. Ang talatang ito ay nagdadala ng isang kapangyarihan na napakalawak na si Satanas, at ang kanyang mga demonyo ay hindi maaaring tumayo laban dito. Ito ay isang taludtod na naglalantad ng kanilang panlilinlang, tinanggal ang kanilang impluensya, at pinapaalalahanan sila ng kanilang hindi maiiwasang pagkatalo. Sa buong kasaysayan, ang kaaway ay walang tigil na nagtrabaho upang maiwasan ang pag-unawa sa katotohanan na ito. Ngunit ngayon ang lihim na iyon ay ipinahayag. Ang pinakamasamang takot ng kaaway ay natuklasan ng mga Kristiyano, ang autoridad na mayroon sila kay Hesukristo, at sinimulang ideklara ito ng may katapangan. Kapag naiintindihan ng mga naniniwala ang buong kapangyarihan ng salita ng Diyos, tumitigil sila sa pamumuhay sa takot at nagsimulang maglakad sa tagumpay. Ang Mateo 4:4 ay nagbibigay sa amin ng isang sulyap sa katotohanan ito nang si Jesus mismo na nakaharap sa dyablo sa ilang ay ipinahayag. Ito ay nakasulat, "Ang tao ay hindi mabubuhay ng tinapay na nag-iisa, ngunit sa bawat salita na nagmula sa bibig ng Diyos." Ay hindi lamang ito tugon, ito ay isang sandata, makipag-ayos o makisali sa pakikipag-usap sa kaaway. Ipinahayag niya, ito ay nakasulat. Siya ay inalog ng mga nagbabasa lamang ng Biblia
ng walang pananalig, kaysa sa anumang dalawang talim na tabak na tinusok kahit na sa paghahati ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at utak at isang nakikilala ng mga saloobin at hangarin ng puso. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay hindi lamang sa pag-alam nito kundi sa ipinapahayag ito ng may pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap ni Satanas upang mapanatili ang mga mananampalataya na walang alam sa kanilang espiritual na awtoridad. Nais niya silang umasa sa emosyon kaysa sa pananampalataya, mabuhay sa pamamagitan ng kanilang mga kalagayan sa halip na sa mga pangako ng Diyos. Hindi niya nais na maunawaan ng mga Kristiyano na kapag ipinahayag nila ang banal na kasulatan, naghahatid sila ng isang supernatural na sandata na nag-dismantles ng kanyang mga pakana. Dalhin ang Lucas 13:19, kung saan sinabi ni Jesus, "Masdan, binibigyan kita ng awtoridad na yapakan ang mga ahas at alakdan at higit sa lahat ng kapangyarihan, ng kaaway at walang dapat sa anumang paraan na nasaktan ka." Ang talatang ito lamang ay sapat na upang magpadala ng mga shockwaves sa pamamagitan ng kaharian ng kadiliman. Isipin kung ano ang mangyayari kapag ang mga naniniwala ay hindi lamang basahin ang mga salitang ito, ngunit ipinahayag ang mga ito ng may pananampalataya. Kapag ang isang Kristiyano ay nanindigan sa salita ng Diyos, ang takot ay nawalan ng pagkakahawak, ang pagdududa ay nawasak, at ang kaaway ay pinipilit na tumakas. Ang Biblia ay hindi lamang isang makasaysayang aklat o isang koleksyon ng mga aralin sa moralidad. Ito ay isang banal na sandata na idinisenyo upang magdala ng tagumpay sa mga puwersa ng kadiliman. Ginamit ito ni Jesus at ganun din ang bawat mananampalataya. Ngunit narito ang susi, dapat itong magsalita. Ang kaaway ay hindi natakot ng isang saradong Biblia na nakaupo sa isang estante. Natakot siya kapag binuksan, basahin, at ipinahayag na may awtoridad. Sinasabi ng James 4:7, "Tumanggi sa dyablo at tatakas siya mula sa iyo." Paano natin siya pipigilan? Sa paggawa ng ginawa ni Jesus, ang pagsasalita ng katotohanan ng salita ng Diyos laban sa bawat kasinungalingan, bawat tukso at bawat pag-atake. Kapag sinabi natin ito ay nakasulat, hindi lamang tayo gumagawa ng pahayag. Nagpapatupad kami ng isang espiritual na katotohanan na hindi maaaring tanggihan. Ito ang dahilan kung bakit gagawa si Satanas ng anumang bagay upang makagambala sa mga mananampalataya mula sa Biblia. Pinupuno niya ang kanilang mga schedule ng walang katapusang mga obligasyon, binomba ang kanilang isipan ng mga pag-aalinlangan, at pinapalibutan sila ng mga impluwensya na pinipigilan silang malaman ang katotohanan. Dahil sa sandaling nauunawaan nila na ang salita ng Diyos ay ang kanilang tunay na sandata, hindi sila mapigilan. Ngunit ito lamang ang simula. Ang kapangyarihan ng banal na kasulatan ay hindi limitado sa isang sandali. Ito ay isang habambuhay na susi sa tagumpay sa bawat labanan. At habang lumalalim tayo, makikita natin kung paano ginamit ang salita ng Diyos sa buong kasaysayan upang masira ang mga kadena, pinalaya ang mga bihag, at magdala ng mga supernatural na pambihirang tagumpay. Maraming mga tao ang nakakakita ng Biblia bilang isa pang teksto sa relihiyon. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang sandata ng banal na kapangyarihan. Ito ay hindi lamang isang libro, buhay ito. Dinadala nito ang awtoridad ng Diyos mismo at may kapangyarihang magbago ng buhay, masira ang mga kadena at talunin ang kaaway. Kinukumpirma ng Hebreo 4:9 ang katotohanan na ito. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nabubuhay at makapangyarihan at mas matalas kaysa sa anumang dalawang talim na tabak na tinusok kahit na sa paghahati ng kaluluwa at espiritu at ng mga kasukasuan at utak at isang nakikilalang mga saloobin at hangarin ng puso. Pansinin kung paano hindi inilarawan ng talatang ito ang Biblia bilang nakasisigla o naghihikayat lamang. Tinawag itong buhay at malakas. Kapag ang isang mananampalataya ay nagsasalita ng salita ng Diyos ng may pananampalataya, parang si Jesucristo mismo ang nagpapahayag nito. Ito ang dahilan kung bakit ginugol ni Satanas ang maraming siglo na nagsisikap na panatilihin ang mga mananampalataya mula sa tunay na pagkakahawak ng awtoridad ng banal na kasulatan. Alam niya na sa sandaling gawin nila, ang kanyang pagkakahawak sa kanilang buhay ay nasira. Pag-isipan ito,
Sa simula, bago pa man magkaroon ng anumang bagay, mayroong salita. Sinabi ng Juan 1:1, sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Ang mismong kilos ng paglikha ay ginawa sa pamamagitan ng pasalitang salita ng Diyos. Nang sinabi niya, hayaan ang ilaw, mayroong ilaw. Genesis 1:3. Ang parehong kapangyarihang ito na nagsalita ng universo sa pagkakaroon ay inilalagay na ngayon sa mga kamay ng mga mananampalataya sa pamamagitan ng Biblia. Gayunpaman, maraming mga Kristiyano ang nabubuhay na parang walang kapangyarihan. Nagpupumilit sila, natatakot sila, at nag-aalinlangan sila. Kapag lahat, mayroon silang pinakamalakas na sandata na ibinigay sa sangkatauhan. Si Satanas ay nagtatagumpay sa kamangmangan na ito. Pinapanatili ang mga tao sa espiritual na kadiliman. Ngunit sa sandaling ang isang mananampalataya ay nakatayo sa salita ng Diyos na idineklara ito ng pananampalataya, ang mga bagay ay nagsisimulang lumipat. Sa buong kasaysayan, nagawa ng kaaway ang lahat na posible upang sugpuin, baluktot at siraan ang salita ng Diyos. Alam niya na inilalantad ng Biblia ang kanyang mga kasinungalingan, inihayag ang kanyang mga diskarte, at binibigyan ng katotohanan ang mga mananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit kahit ngayon mayroong isang digmaan laban sa banal na kasulatan, binibiro ito ng mundo, sinubukan ng mga iskolar na tanggihan ito, at ang ilan ay nagtangkang muling isulat ito. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi masisira. Isaiah 40, matapang na nagpapahayag. Ang damo ay nalalanta, ang bulaklak ay kumukupas. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay nakatayo magpakailanman. Walang puwersa sa langit, lupa o impyerno ay maaaring burahin kung ano ang sinasalita ng Diyos. At kapag ang isang mananampalataya ay lubos na nakakapit sa katotohanan na ito, tumitigil sila sa pamumuhay sa takot at nagsimulang manirahan sa banal na awtoridad. Ang awtoridad ng salita ng Diyos ay hindi lamang teoretikal, praktikal at totoo ito. Si Jesus mismo ang nagpakita nito nang harapin niya ang mga puwersa ng kadiliman. Sa tuwing umaatake ang kaaway, tumugon si Jesus sa banal na kasulatan. Hindi siya nagtaltalan, hindi siya nag-ayos. Sinabi lang niya, ito ay nakasulat. Iyon ay sapat na. At kung si Hesukristo ang anak ng Diyos ay umasa sa banal na kasulatan upang talunin ang kaaway, gaano pa tayo dapat? Ang kaaway ay hindi natatakot sa pangangatuwiran, emosyon o opinyon. Ngunit nanginginig siya sa harap ng salita ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi sapat na maniwala lamang sa Biblia. Dapat nating ideklara ito, mabuhay sa tabi nito, at hayaan itong maging pundasyon ng ating pananampalataya. Kapag idineklara ng isang mananampalataya ang mga pangako ng Diyos, ang mga katibayan ay nasira at ang mga puwersa ng kadiliman ay itinulak pabalik, ang pag-unawa sa kapangyarihan at awtoridad ng salita ng Diyos ang susi sa pamumuhay ng isang matagumpay na buhay na Kristiyano. Ngunit ang kaalaman lamang ay hindi sapat. Ang aplikasyon ay kung ano ang gumagawa ng pagkakaiba. Babala ng Santiago, 1:22. Ngunit maging mga gumagawa ng salita at hindi lamang ang mga tagapakinig niloloko ang iyong sarili. Ang Biblia ay hindi inilaan upang mabasa lamang. Ito ay sinadya upang mabuhay. Dapat itong magsalita sa mga sitwasyon, nanalangin sa mga pamilya, at gumamit ng isang tabak sa digmaang espiritual. Ito ang dahilan kung bakit sinusubukan ng kaaway na panatilihin ang mga mananampalataya na pag-aralan ang banal na kasulatan. Dahil alam niya na sa sandaling gawin nila, lalakad sila sa kapangyarihan, pananampalataya at tagumpay. At habang nagpapatuloy tayo, makikita natin ang mga tunay na halimbawa kung paano pinalaya ng salita ng Diyos ang mga tao na libre, sirang kadena, at ipinakita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mga supernatural na paraan. Ang Biblia ay napuno ng mga makapangyarihang halimbawa kung paano nagdala ang salita at pananampalataya ng Diyos. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang sinaunang kasaysayan. Sila ay mga buhay na patotoo sa kung ano ang mangyayari kapag nagtitiwala ang mga mananampalataya sa Diyos at ipinahayag ang kanyang mga pangako. Ang isa sa mga pinakakapansin-pansin na halimbawa ay matatagpuan sa mga Gawa 16:25-26 kung saan nabilanggo sina Paul at Silas dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa halip na mawalan ng pag-asa,
pinili nilang sumamba. Sa pinakamadilim na oras ng gabi, nagsimula silang manalangin at kumanta ng mga himno sa Diyos. At biglang, isang marahas na lindol ang umiling sa bilangguan. Binubuksan ang lahat ng mga pintuan at sinira ang kanilang mga kadena. Hindi ito nagkataon, ito ay isang banal na interbensyon. Ang kapangyarihang espiritual na inilabas sa pamamagitan ng panalangin at pagsamba ay sumira sa mga plano ng kaaway na nagpapatunay na walang bilangguan, pisikal man o espiritual, ay maaring hawakan ng mga taong nagtitiwala kay Hesukristo. Ang parehong pattern ng banal na paglaya ay makikita sa Joshua 6 kasama ang mga dingding ng Jericho. Ang lungsod ay labis na pinatibay at mula sa isang pananaw ng tao, imposibleng malupig. Ngunit ang diskarte ng Diyos ay naiiba. Sa halip na gumamit ng mga sandata, inutusan niya ang kanyang mga tao na magmarcha sa paligid ng lungsod sa loob ng 7 araw at sa ika-7 araw upang sumigaw ng isang malaking tinig. Sa sandaling sumunod sila, gumuho ang mga pader ng Jericho. Hindi ito ordinaryong, ito ay supernatural. Ang kanilang pananampalataya sa utos ng Diyos ay bumaba sa mga pader. Malinaw ang aralin dito. Ang pambihirang tagumpay ay hindi palaging dumarating sa pamamagitan ng pagsisikap ng tao. Darating ito sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa salita ng Diyos. Tulad ni Paul at Silas, ang mga Israelita ay nakaranas ng kalayaan nang ipinahayag nila ng malakas ang kanilang pananampalataya. Nais ng kaaway na manahimik ang mga mananampalataya, ngunit kapag itinaas nila ang kanilang mga tinig sa pananampalataya, nasira ang mga kadena at bumagsak ang mga hadlang. Ang isa pang hindi paniwalang halimbawa ng paglaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay matatagpuan sa Mateo 4. Nang si Hesukristo mismo ay nahaharap kay Satanas sa ilang, tinukso siya ng kaaway ng 3 beses, sinusubukan na linlangin at mapahina siya. Ngunit sa bawat solong oras tumugon si Jesus na may parehong mga salita. Ito ay nakasulat. Hindi siya nakikipag-usap sa debate o negosasyon. Ipinahayag lamang niya ang banal na kasulatan at ang diablo ay walang pagpipilian kundi ang umatras. Ang sandaling ito ay nagtuturo ng isang mahalagang aralin. Si Satanas ay walang kapangyarihan laban sa salita ng Diyos. Maaari siyang atakehin, maaari siyang tuksuhin. Ngunit kapag ang isang mananampalataya ay matatag na nakatayo sa sinabi ng Diyos, ang kaaway ay kailangang bumalik. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-alam at pagsasalita ng salita ng Diyos ay hindi opsyonal. Ito ay isang espiritual na pangangailangan. Kung paanong ginamit ni Jesus ang banal na kasulatan bilang sandata, dapat gawin ng mga mananampalataya. Ang isa sa mga pinakadakilang maling akala sa digmaang espiritual ay ang paglaya ay palaging dramatiko o komplikado. Ngunit ang totoo, ang pinakamalakas na paglaya ay nangyayari sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. Sinabi ng Marcos 11:23, "Tunay na sinasabi ko sa iyo, kung may nagsabi sa bundok na ito, pumunta itapon ng iyong sarili sa dagat at hindi nag-aalinlangan sa kanilang puso, ngunit naniniwala na ang sinasabi nila ay mangyayari, gagawin ito para sa sila." Ang mga salitang puno ng pananampalataya ay gumagalaw ng mga bundok. Ito ang dahilan kung bakit ang kaaway ay walang tigil na gumagana upang punan ang mga puso ng mga tao ng may pag-alinlangan. Nais niyang paniwalaan na hindi mahalaga ang kanilang mga dalangin, na ang kanilang mga pagpapahayag ay walang kahulugan. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi kailanman nagbabalik ng walang bisa. Isaiah 11. Kapag ang mga naniniwala ay naninindigan sa pananampalataya, ang mga bundok ng takot, pagkagumon, sakit at pang-aapi ay ibinaba. Ang mga halimbawang Biblia na ito ay hindi lamang mga kwento. Sila ay mga banal na plano para sa bawat mananampalataya. Kung ito ay sa pamamagitan ng pagsamba, pagsunod, pagpapahayag ng salita ng Diyos o walang tigil na pananampalataya, malinaw ang pattern. Ang Diyos ay tumugon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Ang paglaya ay hindi isang malayong pangako. Ito ay isang kasalukuyang katotohanan para sa mga naglalakad sa pananampalataya. Ngunit ito lamang ang simula. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay lampas sa isang beses na tagumpay. Ito ay sinadya upang maging isang pamumuhay ng patuloy na tagumpay. At habang nagpapatuloy tayo, makikita natin kung bakit hindi sapat ang pagbabasa ng Biblia
Dapat itong ideklara ng may pananalig at katapangan upang mai-unlock ang buong kapangyarihan nito. Ang pagbabasa ng Biblia ay malakas, ngunit ang pagpapahayag nito ng malakas ay kung saan nangyayari ang tunay na tagumpay. Maraming mga naniniwala ang nagpupumilit sa takot, pagdududa, at pang-aapi dahil hindi nila natutunan ang kapangyarihan ng pagsasalita ng salita ng Diyos. Si Satanas ay hindi natatakot sa tahimik na mga Kristiyano. Nanginginig siya sa harap ng mga taong matapang na nagpapahayag ng banal na kasulatan ng may paniniwala. Sinabi ni Kawikaan 14:121, ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila at ang mga nagmamahal nito ay kakainin ang bunga nito. Nangangahulugan ito na ang mga salitang sinasalita ng isang mananampalataya ay may espiritual na timbang. Kapag ang isang tao ay nakahanay sa kanilang pagsasalita sa salita ng Diyos, pinakawalan nila ang banal na awtoridad sa kanilang mga kalagayan. Alam ito ng kaaway na ang dahilan kung bakit nagsusumikap siya upang manahimik ang mga mananampalataya. Pinupuno niya ang kanilang mga puso ng pag-aalinlangan na nakakumbinsi sa kanila na ang kanilang mga salita ay hindi mahalaga. Ngunit, ang katotohanan ay kapag ang isang mananampalataya ay nagsasalita ng mga pangako ng Diyos, ang mga bagay ay nagsisimulang lumipat sa espiritual na kaharian. Tingnan ang halimbawa ni Hesukristo. Hindi siya nanatiling tahimik sa harap ng pag-atake ng kaaway. Nang tuksuhin siya ni Satanas sa ilang, hindi lamang niya iniisip ang tungkol sa banal na kasulatan. Ipinahayag niya ito, Mateo 4. Sa tuwing sinubukan ng kaaway na linlangin siya, tumugon si Jesus na may pariralang nakasulat ito. Ito ay isang banal na prinsipyo. Ang kaaway ay hindi maaring tumayo laban sa pasalitang salita ng Diyos. Ang isang saradong Biblia sa isang istante ay hindi takutin si Satanas. Isang mananampalataya na nagpapahayag nito ng may pananampalataya. Ito ang dahilan kung bakit ang pagsasalita ng banal na kasulatan ay hindi lamang isang kasanayan. Ito ay isang espiritual na sandata. Sinasabi sa atin ng Roma, Chates Caudam sa Fatin, kaya't ang pananampalataya ay dumating sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kapag sinasalita ang banal na kasulatan, nagtatayo ito ng pananampalataya, hindi lamang sa isang nagpapahayag nito, kundi pati na rin sa mga nakakarinig nito. Nais ni Satanas na maging pasibo ang mga Kristiyano upang panatilihing sarado ang kanilang mga Biblia at isara ang kanilang mga bibig. Ngunit tinawag ng Diyos ang kanyang bayan na maging matapang at tinig tungkol sa kanyang mga pangako. Kapag ipinahayag ng mga mananampalataya ang salita ng Diyos, hindi lamang nila sinasabi ang mga salita, inaaktibo nila ang kapangyarihan ng langit. Sinasabi ni Isaiah 55:11, kaya't ang aking salita ay lalabas mula sa aking bibig, hindi ito babalik sa akin ng walang bisa, ngunit gagawin nito ang nais ko, at ito ay umunlad sa bagay na ipinadala ko ito. Nangangahulugan ito na kapag ang mga mananampalataya ay nagsasalita ng mga pangako ng Diyos, itinakda nila ang paggalaw ng mga espiritual. Nangyayari ang mga himala, sumisira ang mga kadena, at tumakas ang kadiliman. Hindi ito pamahiin. Ito ay isang prinsipyo sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay may malikhaing kapangyarihan, tulad ng ginawa sa simula ng pag-usapan niya ang universo, Genesis 1:3. Ito ang dahilan kung bakit gagawin ni Satanas ang lahat sa kanyang kapangyarihan upang pigilan ang mga mananampalataya na magsalita ng salita ng Diyos. Susubukan niyang makagambala sa kanila, gawin silang hindi karapat, dapat, o kumbinsihin sila na hindi ito kinakailangan. Ngunit malinaw na ang Biblia, ang tagumpay ay dumarating sa pamamagitan ng mga pagpapahayag na puno ng pananampalataya. Sinasabi ng Marcos 11:23, para sa katiyakan, sinasabi ko sa iyo, kung sino man ang nagsabi sa bundok na ito, aalisin at itapon sa dagat, at hindi nag-aalinlangan sa kanyang puso, ngunit naniniwala na ang mga bagay na sinasabi niya ay gagawin, magkakaroon siya ng anumang sasabihin niya. Pansinin na hindi sinabi ni Jesus na sino mang nag-iisip tungkol sa paglipat ng bundok na ito. Sinabi niya na sino mang nagsabi sa bundok na ito. Ang pagsasalita ang susi sa pag-unlock ng kapangyarihan ng pananampalataya. Ang pag-unawa sa katotohanang ito ay isang tagapagpalit ng laro. Nangangahulugan ito na ang mga mananampalataya ay hindi walang magawa,
laban sa mga pag-atake ng kaaway. Mayroon silang sandata ng kapangyarihan sa kanilang mga bibig, ang salita ng Diyos. Ngunit, ang pag-alam na ito ay hindi sapat. Dapat itong mailapat araw-araw. Ang pagsasalita ng banal na kasulatan ay dapat maging isang ugali, isang pamumuhay. Kung sa panalangin, sa pagsamba, o sa pang-araw-araw na pag-uusap, ang pagpapahayag ng mga pangako ng Diyos ay dapat na pangalawang kalikasan. At habang sumusulong, tayo makikita natin kung paano ang pagtitiyaga sa pagdarasal at mga pagpapahayag na puno ng pananampalataya ay nagdadala ng mga supernatural na pambihirang tagumpay. Ang isa sa mga pinakadakilang pagkakamali na ginagawa ng mga naniniwala ay ang pagsuko ay sa lalong madaling panahon sa panalangin. Maraming tao ang nagdarasal ng 1 beses o 2 beses. At kapag hindi nila nakita ang isang agarang sagot, ipinapalagay nila na ang Diyos ay hindi nakikinig. Ngunit ang Biblia ay nagtuturo ng ibang prinsipyo. Ang pagtitiyaga ay susi sa pag-unlock ng mga espiritual na pambihirang tagumpay. Ang James 5:16 ay nagpapaalala sa amin, ang epektibo, masidhing panalangin ng isang matuwid na tao ay marami. Nangangahulugan ito na ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa mga salita. Ito ay tungkol sa pagkakapare, pareho, pananampalataya at tiyaga. Nais ng kaaway na ang mga mananampalataya ay masiraan ng loob at tumigil sa pagdarasal dahil alam niya na ang patuloy na panalangin ay nanginginig sa espiritual na kaharian. Ang totoo, maraming mga tagumpay ang naantala, hindi tinanggihan. Ang sagot ay nasa daan na, ngunit ang Diyos ay nagkakaroon ng pananampalataya sa proseso. Ang isang perpektong halimbawa nito ay matatagpuan sa 1 Hari 18 kasama ang propeta Elias. Sa loob ng 3.5 taon ang Israel ay nagdusa ng isang matinding tagtuyot. Pagkatapos sinabi ng Diyos kay Elias na darating ang ulan, ngunit narito kung ano ang kawili-wili. Kahit na ipinahayag na ng Diyos ang pangako, si Elias ay kailangan pa ring manalangin ng tuloy upang maipakita ito. Umakyat siya sa tuktok ng Mount Carmel, inilagay ang kanyang mukha sa pagitan ng kanyang mga tuhod at nanalangin. Pagkatapos ay ipinadala niya ang kanyang lingkod upang suriin ang langit. Walang nangyari. Hindi tumigil si Elias. Nanalangin ulit siya. At muli. 7 beses nanalangin siya na may walang tigil na pananampalataya bago lumitaw ang isang maliit na ulap. 1 Hari 18:42-44. Ito ang aralin. Minsan ipinasya na ng Diyos ang sagot, ngunit ang pagpapakita ay nangangailangan ng pagtitiyaga sa panalangin at pananampalataya. Binigyang diin din ni Hesukristo ang prinsipyong ito sa Lucas 1:1-8 sa pamamagitan ng talinghaga ng patuloy na byuda. Paulit-ulit siyang nagpunta sa hukom na hinihingi ang hustisya. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit dahil sa kanyang walang tigil na pagtitiyaga, sa wakas ay binigyan niya ang kanyang kahilingan. Pagkatapos ay tinanong ni Jesus, "At hindi ba maghihiganti ang Diyos ng kanyang sariling mga hinirang na sumisigaw sa araw at gabi sa kanya kahit na matagal na siyang kasama nila?" Lucas 18:7. Malinaw ang mensahe. Ang patuloy na panalangin ay hindi tungkol sa pagkumbinsi sa Diyos, tungkol sa pagpapakita ng pananampalataya. Ang mga tunay na naniniwala ay hindi nagdarasal minsan at maglakad palayo. Nakatayo sila, nananalangin sila ng walang pagtigil at tumanggi silang palayain ang mga pangako ng Diyos. Ito ang kinakatakutan ng kaaway. Mga Kristiyano na tumanggi na patahimikin, na patuloy na nagpapahayag ng salita ng Diyos kahit anong hitsura ng mga pangyayari. Nais ng kaaway na isipin ng mga mananampalataya na ang mga pagkaantala ay nangangahulugang pagtanggi. Siya ay bumubulong tulad ng, "Siguro hindi ka sasagutin ng Diyos," o "Sinasayang mo ang iyong oras sa pagdarasal." Ngunit ang Biblia ay nagpapatunay kung hindi man. Ang Daniel 10:1-13 ay naghahayag ng isang malakas na katotohanan tungkol sa mga naantala na sagot. Nang manalangin si Daniel, agad na nagpadala ang Diyos ng isang anghel na may sagot. Ngunit sa loob ng 21 araw, ang anghel ay nilabanan ng mga demonyong puwersa sa espiritual na kaharian. Ito ay pagkatapos lamang ng pagtitiyaga ni Daniel sa panalangin na dumating ang pambihirang tagumpay. Nangangahulugan ito na kung minsan ang mga sagot ay hindi tinanggihan,
Sila ay ipinaglalaban sa espiritu. Kapag ang mga mananampalataya ay sumuko din sa lalong madaling panahon, nawawala nila ang kanilang pambihirang tagumpay. Ngunit kapag nagpapatuloy sila sa pananampalataya, walang puwersa ng kadiliman ang maaaring tumigil sa kung ano ang ipinasiya ng Diyos. Ang pag-unawa sa ito ay nagbabago ng lahat. Ang panalangin ay hindi lamang tungkol sa pagtatanong. Ito ay tungkol sa espiritual na pakikidigma. Ito ay tungkol sa pakikipagtulungan sa Diyos na dalhin ang kanyang kalooban upang maipasa sa mundo. Ang pinakamalakas na panalangin ay nagmula sa mga tumanggi na bumalik. At habang sumusulong tayo, makikita natin kung bakit ang labanan na ito ay nanalo na kay Hesukristo. Ngunit ang bawat mananampalataya ay dapat maglakad sa tagumpay na iyon sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ng nasasakop namin ay humahantong sa isang hindi maikakaila na katotohanan. Ang labanan ay totoo, ngunit ang tagumpay ay ginagarantiyahan na kay Hesukristo. Ang tanong ngayon ay, kikilos ka ba? Ang Biblia ay hindi lamang isang libro na babasahin. Ito ay isang banal na sandata na nangangahulugang gagamitin. Natatakot si Satanas sa mga naniniwala na nauunawaan ang kanilang autoridad, ideklara ang banal na kasulatan, at tumanggi na bumalik sa panalangin. Alam ng kaaway na kapag ang isang Kristiyano ay naglalakad sa pananampalataya, pagtitiyaga at katapangan, ang kanyang mga katibayan ay nasira. Ito ang dahilan kung bakit tinawag ng Efeso 6:17 ang salita ng Diyos na ang Sword of the Spirit, panahon na upang ihinto ang pamumuhay sa espiritual na pagkatalo at simulan ang paggamit ng tabak na may kapangyarihan. Ang labanan ay nanalo na. Ngunit ang bawat mananampalataya ay dapat pumili na maglakad sa tagumpay na iyon. Hindi na sapat na paniwalaan lamang ang kapangyarihan ng Diyos. Dapat mong buhayin ito sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magsalita ng salita ng Diyos sa iyong mga pakikibaka, ipahayag ang kanyang mga pangako sa iyong pamilya, at matatag na tumayo sa pananampalataya kahit na ano ang itinapon sa iyo ng kaaway. Ipinapahayag ng Roma 8:37. Gayunpaman sa lahat ng mga bagay na ito ay higit pa sa mga mananakop sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Nangangahulugan ito na walang pag-atake, walang pagkaantala, walang balakid na mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng Diyos sa loob mo. Ngunit nais ng kaaway na panatilihin kang pasibo. Nais niyang makaramdam ka ng pagkatalo, panghinaan ng loob, at patahimik. Basagin ang siklo na iyon ngayon. Tumayo sa salita ng Diyos, ipahayag ito, at tumanggi na hayaan ang anumang magnakaw ng iyong pananampalataya. Ito ang iyong sandali ng pagpapasya. Maglalakad ka ba sa espiritual na tagumpay o mananatili sa pasibo na pananampalataya? Ipapahayag mo ba ang mga pangako ng Diyos o hayaan ang kaaway na kontrolin ang iyong mga saloobin? Ang pagpipilian ay sa iyo. Ang kapangyarihan ng banal na kasulatan, panalangin, at pananampalataya ay nasa iyong mga kamay. Kung ang mensahe na ito ay sumasalamin sa iyo, gumawa ng isang hakbang ng pananampalataya ngayon. Uri ng Amen sa mga komento bilang isang pagpapahayag na pinili mong tumayo sa tagumpay. Ipaalam sa mundo na kabilang ka kay Hesukristo at na walang sandata na nabuo laban sa iyo ay dapat umunlad. At huwag tumigil doon. Ipagbahagi ang mensaheng ito sa isang taong kailangang marinig ito. Hindi mo alam kung kanino ang buhay ay maaaring mabago sa pamamagitan lamang ng pagkalat ng katotohanan ng salita ng Diyos. Gayon din, siguraduhin na mag-subscribe ka sa channel at i-on ang mga abiso, kaya hindi mo makaligtaan ang mga makapangyarihang turo tulad nito. Ang iyong espiritual na paglaki ay napakahalaga na maiiwan sa pagkakataon. Ngayon, bago ka pumunta, panoorin ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen. Dadalhin ka nito ng mas malalim sa mga espiritual na katotohanan na magbabago sa iyong pananampalataya. Mag-click ngayon at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng tagumpay kay Kristo. Ngayon alam mo na ang katotohanan na ayaw ni Satanas na marinig mo. Ang tanong ay, ano ang gagawin mo dito? Hahayaan mo ba ang kaalamang ito ay mananatiling isa, pang-aralin, o gagawa ka ba ng aksyon at ipahayag ang salita ng Diyos ng may autoridad? Ang kaaway ay umaasa sa iyo upang makalimutan ang mensaheng ito, upang magpatuloy ng hindi inilalapat ito. Ngunit hawak mo ngayon ang susi sa espiritual na tagumpay, ang kapangyarihan ng banal na kasulatan, panalangin at pagtitiyaga.
Naranasan mo na ba ang isang sandali kung saan naramdaman mo ang pag-atake ng kaaway sa iyong pananampalataya? Paano ka tumugon? Ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento. Nais kong marinig kung paano lumipat ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. At kung ang mensahe na ito ay nagsalita sa iyo, huwag itago ito sa iyong sarili. Ibahagi ang video na ito sa isang taong kailangang marinig ito, sapagkat hindi mo alam kung kanino ang buhay ay maaaring mabago ng isang simpleng gawa ng pananampalataya. Kung wala ka, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga abiso, kaya hindi ka makaligtaan sa mga makapangyarihang turo na dadalhin ang iyong pananampalataya sa susunod na antas. Nais ni Satanas na panatilihin ka sa kadiliman, ngunit tinawag ka ng Diyos sa kanyang ilaw. At bago ka pumunta, huwag tumigil dito, ay lumitaw ang susunod na video na lumilitaw sa iyong screen ngayon. Ito ay magbubunyag kahit na mas malalim na mga espiritual na katotohanan na magpapalakas sa iyong paglalakad kasama si Kristo. Click ito ngayon at ipagpatuloy ang paglalakbay na ito ng pananampalataya, kapangyarihan at tagumpay sa pangalan ni Jesus.